Mabusisi ang pag-aproba sa budget ng gobyerno na dapat lang, hindi po ba? Dahil galing sa buwis na pinagpaguran ng bawat Pilipino. Tulad ng kaltas sa sahod at VAT na yan po yung dagdag sa presyo ng mga bilihin. Ang problema, halos bawat hakbang na pinagdadaanan ng budget nagiging pagkakataon din umano para maisingit o magsingit ng pondo ang ilang nasa gobyerno. Pagkatapos, sila rin umano ang kukubra ng porsyento. Himayin kung paano sa special report ni Maki Pulido. Saan nagsisimula ang korupsyon? Sa mga flood control project? Sa NEP pa lang ba, Mayor? May nagbabantay ng contractor? Oo naman, meron na. Meron ng sabwatan ng mga contractors, pati mga DPWH. NEP o National Expenditure Program ang panukalang budget na inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM. Lahat ng mga department at ahensya nagsusumite sa DBM ng mga gusto nilang proyekto at budget. Dahil may sabwatan umano ang mga politiko, DPWH at mga kontratista, dito pa lang daw nakakapagsingit na, sabi ng ilang civil society groups na nagbabantay ngayon sa budget deliberations. Yung ibang congressman or contractor na matatalino or mauutak, siguro ang gagawin nila ay para hindi mahalata na through insertion, sa NEP pa lang, isasama na nila yung project. Ang NEP isusumite ng DBM sa Kamara at dito may nagaganap umano ulit na hokus-pokus. Sa rules ng Kamara, kung pumasa na sa plenaryo ang isang panukalang batas, tulad ng national budget, hindi na pwedeng amyendahan. Pero sa Kamara, kahit pumasa na sa second at third reading, binigyan ng otoridad ang tinatawag na small committee para galawin ito. Ito raw ang ikalawang insertion. Ang small committee noong 2025 budget ay sina ako, Bicol Party List Representative Zaldico, dating chair ng House Committee on Appropriations, dating Marikina Representative Stella Kimbo, dating House Majority Leader Manuel Dalipe, at dating House Minority Leader Marcelino Libanan. Sa 2025 budget, ayon kay Navotas Representative Toby Chanco, si Zaldico ang proponent ng mahigit 13.8 billion pesos na flood control project sa iba't ibang distrito. May tawag si Chanco sa ilang paraan kung paano nakakapagsingil ng pondo sa budget. Ang parking at ang sagasa. Ay, yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman, Yes. Pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Mula sa Kamara, ipapadala ang panukalang budget sa Senado para sa panibagong round ng deliberasyon at pag-amyenda. Para mapag-isa ang House at Senate version ng budget, bubuo ng Bicameral Conference Committee. Sabi ni Chanco, hanggang dito may nagaganap na pangmamagic. Kaya makikita mo siyang insertion kasi siningin tapos pumunta doon sa ibang distrito na hindi naman request ng congressman. Kung pasado na sa Kamara at Senado, lalagdaan na ito ng Pangulo at tatawagin ng General Appropriations Act o GAA. Sabi mismo ng Congressional Policy and Budget Research Department ng Kamara, ang ending ng proseso nagiging higit na mataas ang budget ng DPWH sa GAA kung ikukumpara sa unang hinihingi sa NEP. Ganyan ang nangyari noong 2021 hanggang 2025. At nitong 2025 nga, halos 900 billion pesos na hinihinging DPWH budget sa NEP, naging mahigit 1 trilyong piso pagdating sa GAA. Sa oras na isang line item na, pwede nang simulan ng DPWH ang bidding para sa proyekto, na ayon kay Baguio City Mayor Benji Magalong, kadalasan ay moro-moro. Even before the bidding, alam na kung sinong panalo. Ang unang qualification ng mananalong bidder is sino ba ang pinakamalaking magbigay ng porsyento. Ang next na parameter, sino sa inyo makapagbibigay ng pinakamalaking advance. Iba't iba ang modus ng bigayan ng kickback. Pwede raw na ang contractor magbibigay sa proponent o politiko o kaya taga DPWH ang kokolekta para ibigay sa politiko. Can you tell us before this committee kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Mula po noong 2022, billion na po
Pwede ring ang politiko na mismo ang kontraktor o kaya ang taga-DPWH, kontraktor na rin kaya bibigyan na lang niya ng SOP ang politiko at babayaran ang nirentang lisensya ng construction company. Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza, nagpapahiram na po sila ng lisensya sa akin. So ako naman po, nagtiwala po dito sa dalawa na to na humanap po ng lisensya na gagamitin po sa mga proyekto nila. Iisipin ko po ba na isa pong opisyal ng DPWH na nire-respeto ay gagawa po ng ghost project. May porsyento rin ang congressman na pinaradahan ng inserted project na kung tawagin ay parking fee o pass-through. Dahil sa hatian sa pera ni Juan, may mga ghost project o kaya substandard na flood control project. Dahil swerte na kung may matirang 30% para ipatupad ang isang proyekto. Maraming scheme kasi bulky yung peso. Kuminsan, ang gusto na ng funder is i-convert mo na deliver mo na into dollars o euros, kung anong denomination. Trivia time! Alam nyo ba kung gaano kabigat ang 1 bilyong piso? Ang bawat isang perang papel, tinatayang nasa 1 gramo ang bigat. Kung tig 1,000 piso yan, kailangan ng 1,000 piraso ng 1,000 peso bills para makabuo ng 1,000,000 piso. Kaya ang 1,000,000 piso, tinatayang nasa 1 kilo ang bigat. At ang 1 billion pesos, nasa humigit kumulang 1 tonelada. Talagang heavy gat. Ayon sa People's Budget Coalition, insertions ang pinalit ng mga nasa gobyerno nang tanggalin ang pork barrel nung panahon ng Aquino administration. Nagsimula raw lumobo ang insertions noong 2018. Yung pork barrel din, nakalista yung amounts. Yung insertions, hindi siya obvious. Sa ngayon, you really have to do like some forensic accounting. Ngayon siya lumalabas kasi nga parang lumabas yung lahat ng data. Para raw mangyari ang ganitong kalawak na korupsyon, ayon kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, sangkot lahat ng sangay ng gobyerno. Lahat sila involved. Lahat meaning legislative, Executive, lower house, Senate, executive. Let's face it, liwanag naman, di ba? Nagtuturuan na ngayon. The contractor was the linchpin na pinagsama lahat yan. Kaya sabi ni Magalong, isa itong highly organized crime syndicate sa ating gobyerno. Tinuro niyang isa sa mga mastermind ay si Congressman Zaldi Co. Pamilya ni Co ang may-ari ng SunWest Inc., isa sa 15 contractor na naka-corner ng 20% ng total budget para sa flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Dati nang sinabi ni Co na nag-divest na siya ng interes sa kumpanya. Hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Zaldi Co. Hirap na hirap pa silang banggitin. For some reason, hindi ko rin alam kung bakit takot na takot. Baka meron pa mas mataas sa kanya. Hindi naman basta-basta gagalaw yan. Nagulat naman daw si Co na nabanggit ni Magalong ang kanyang pangalan nang hindi sinasabi kung ano ang ginawa niya. Muli rin niyang itinangging nasa likod siya ng anumang katiwalian. Nabalitaan na raw niyang makakasama si Magalong sa Independent Commission na mag-iimbestiga ng flood control project. Pero nagsasalita na si Magalong laban sa kanya, patay sa chismis at haka-haka. Mahaba at masalimuot ang magiging investigasyon sa kontrobersya sa flood control projects. Kaya dapat maging mapagmatsyag sa ating pagbabantay sa kaban ng bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, nakatutok 24 oras.